Oo man din, mga binibini. Pero pwede bang kayo ay maghintay kahit saglit? Walang problema, binibini Isabel. Magandang umaga, Ginoo at binibini. Ikinagagalak kung kayo ay nakarating. Magandang umaga rin sa'yo, binibini. Jesus Mariose! Maghintay na kayo, mga bulagsak! Napakalaking handaan ito. Ano sa tingin mo? Naturalmente! Si Don Santiago ay napakayaman. Hindi niya naaalahanin ang gumasta ng labis. Nakayayamot ang bansang ito. Halatang ibang-iba ang pamamahala kumpara sa Madrid. Ang masama pa dito, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 2 taon na pong nagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang pura paroko. Ngunit nung ako'y umalis, iilan lamang matanda at hermanos terceros ang humatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan ka sa iyong panalita, Maso, sapagkat nasa ilalim tayo ng bubong na isang Indio. Tama siya, reverensya. At baka sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Ha! Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang isang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganong mga taong walang gana. Marapatin yung gayahin ko ang tradisyon sa Alemanya, ang pagpakilala sa bisita kung siya ay walang kakilala. Kinagagala ko kayong makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Nagsisiyahan kami makilala ka, Crisostomo Ibarra. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa, wala pa rin tatalo sa ganda ng mga kababaihan dito sa ating bansa. Sus, kasinungalingan. Marahil ay dala mo rin yung tinura mula sa ibang bansa. Don Tiago, gusto niyo po bang bibigyan ko ng tsaa ang mga bisita? Gusto niyo po ba? Kung maaari, binibini. Ginoo, gusto niyo po ba ng tsaa? Mamaya na po ako na po kukuha. Salamat. Senyora, gusto niyo po ba ng tsaa? Hindi mo ba nakikita na kukuha pa ako? Sige po. Ginoo, gusto niyo po ba ng tsaa? Kung maaari, binibini. Maraming salamat. Padre, gusto niyo po ba ng tsaa? Ibuhos mo, servidora. Mga minamahal pa rin. Sana'y nagustuhan mo ang nakanda sa ating kapag sapagkat hindi galing sa minamahal nating Panginoon. Akin mga Ginoo, akin na po liligpitin ang inyong mga plato at mga kubyertos. Sa iyong 7 taon sa Europa, marahil ay nalimutan mo lang ang iyong bansa. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong naiisip ang aking bayan, kaya nasa malayo ako. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ko nakalimutan ang aking bayan. Sa mga bansa ang iyong mapuntahan, alin para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong ibang naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa
at ipag-aralan ang kasaysayan at ang kultura ng bayang ito, ay kaagad ko rin itong nakakalimutan. Kung gayon, isa kang bulag at hangal, iho. Bakit ka pa nagsayang ng pera papuntang Europa kung wala ka namang nagugustuhan? Ang lahat na iyong napag-aralan ay alam din ng mag-aral dito sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating pura. Ganyan-ganyan din ang kanyang pakikitungo sa akin noong bata pa ako. Mukhang hindi na siya nagbago. Ngunit salamat na rin sa kanya dahil nagugunit ako ang mga panahong kanyang reverensya na madalas na dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain kasama ang aking ama. Oh, nako, naway tanggapin niyo ang sinserong paumanhin. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko pa lang mula Europa, kaya naway maintindihan ninyo na kailangan ko na kong lumisan. Pupunta ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos, kaya may kailangan akong tatagpuin. Hindi na ba talaga may pipigilan ang iyong pag-alis? Sana'y mahintay mo ang aking bulaklak na sa Maria Clara. Sapagkat pagkakaalam ko'y matagal ka niya nang hinihintay. Paumanhin na aking doon, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Wala nga naman ipara. Patnubayan ka sana ng Diyos sa iyong paglalakbay. Marami pong salamat, Kapitan. Nakita niyo? Minsan ay napaksama ang nagiging bunga ng pagpapadala ninyong anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at inuturing ang sarili na mataas. Nawawala na sila ng galang. Hinata, mag-ingit ka sa iyong lihim na kaaway. Ngunit ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging aral sa iyo. Pagpatawad niyo sa wari ko, napamahal na sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakapatid, ako at ang aking ama ay walang lihim na kaaway. Dalas, sobra ating kumpiyansa, nadadala tayo sa kapamakan. Ngunit sa huling hininga ng iyong ama, si Don Rafael Ibarra, hindi niya alam na meron pa siya natatago na kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit nagalit lang si Kapitan Tiago na sabihin sa akin kung anong nangyari sa kanya. Ngunit, bakit siya nakulong sa pitan? Ano ang kanya naging kasalanan? Ang tanging kasalanan na iyong ama ay siyang pinakamayamang tao sa buong sanlibutan. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang makulong sa bilungguan sa bayang ito ay may tuturing na kapayagan. Magandang araw mga ginang. Magandang araw din sa iyo, Ginoong Kabesa. Nandito ako para maningil ng inyong mga atributo. Paumanhin, pero wala pa kaming pambayad sa iyo. Hindi pwede yon. Kailangan nyo magbayad ngayong araw. Paumanhin po, Ginoong. Batawad, Ginoong Kabesa. Mga lapastangan! Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Tingnan mo, ano naman yung Ginoong Kabesa na hindi marunong magbasa? Oo nga, tara, puntahan natin! Ginoo! Maaari mo bang basahin ang laman ng sulat? Umalis kayo sa dinaraanan ko kung ayaw nyo makulong sa kwartel. Talaga? Ikukulong mo kami? Sige nga, basahin mo nga yan. Ano ka ba? Hindi siya marunong magbasa kasi mas matalino pa yung tiyan niya kasi sa ulo niya. Mga lapastangan! Huwag ka dito makialam, tanda! Ginong Kabesa. Ngayon ay nalaman ko na ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit niya. Ipagpatawad mo, ngunit kailangan ko na umalis. Ipapaubaya ko na ako sa Tiago ng iba para ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa iyong pagbabahagi ng inyong mga alam. Ganyan da, senyor. Tila may bumabagabag yata sa isip mama. Meron nga po ba? Wala naman, iha. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon at binigyan na tayo ng magandang buhay. Ngunit suwari ko'y mas masaya sana tayo kung hindi nawala ang iyong ina ng mas maaga sa atin. Papa, huwag mo na alalahanin pa ang nakaraan. Mabuti pa magpahinga ka na bagkus alam kong pagod na pagod ka sa pagharap ng mga bisita kanina.
Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng mabait at napakapitagang anak na katulad mo. Maswerte rin po ako na ikaw ang aking naging ama. Kung buhay lamang talaga si Pia, ang kaligayahan ko'y tiyak na buong buo. Hay buhay. O Pia, aking mahal na esposa, naway makapiling ng lumikha ang iyong kaluluwa. Sumalangit nawa. O mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw, Gini, Ibarra. Maaari ko po bang makausap si Maria Clara? Ay, nandun siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta si Ibarra? Salamat at dumalok ng muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Maaari ko po bang makausap ang inyong anak? Abay, sige. Clarita, nais ka makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kanyang kwarto. Malamang siya ay nag-aayos o nahihiya. Sige ba? Oh, ayan na pala siya. Maaari na kayo mag-usap sa azotea. Kailangan po ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ako kailangan. Napakaswerte ko na ipagkasundo tayo ng ating pamilya upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa ng babaeng katulad mo. Napakatamis na iyong salita, Crisosto. Siguro dahil dyan nabihag mo ang mga kapag-ingat sa mga bansang pinupuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking kinisinta. Bakit pa ba ako hanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako naniniwala sinasara mo ang iyong mata kundi sa dilag ng mga taga-Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa mga taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Ngunit, patawad aking mahal. Bukas ay Todos Los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Intindihan ko, Ibarra. Naway maglakbay ka ng matiwasay at mapayapa. Paalam aking minamahal. Ba't nabayan ka nawa ng may kapal? Tignan mo nga naman ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakapait ng pag-ibig. Paano mo nalaman yun? Hindi ba't hindi mo pa nararanasang umibig, hindi ba? Ano ka ba, Tiago? Ako'y tigil-tigilan mo nga at hindi naman ako manhid sa mga dating manliligaw. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtiri ka na ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Sige po, Papa. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga din, Isabel, Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang inyong tungo? Punta lamang po kami ng Betario, Padre. Kunin lang po namin ang mga natitirang gamit ko doon. Sige, bueno, kakausapin ko muna ang iyong ama. Naway ligtas kayo sa inyong paglalakbay. Muchas gracias, Padre. Santiago! 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 Padre, anong yung sadya? May gusto akong sabihin sa iyo ang importante. Doon tayo sa lugar ng walang makakarinig. Tandaan mo nang mabuti ang sinabi ko sa iyo, Santiago. Naiintindihan ko, Padre. Masusunod ang inyong kahilingan. Sinabi na nga, kailangan ko rin ang susunod. Uy, sa ibang lugar na tayo magukay. Bagong-bago pa ang mga yan.
Pare-parehong bagong living naman ng mga yan eh. Ayoko na. May dugo pa ang mga buto at ang buhok. Ibang maselan mo naman kung ikaw ang gumawa ng ginawa ko. Isang bangkay, 20 araw pala nilibing. Sobrang dilim ng gabi noon. Malakas pa ang ulan. Namatay pa ang aking iluwan. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Sige na, tara na. Natanggal ang mga pako sa taon. Lumabas ang kalahating katawan ng bangkay. At sobrang baho ng bangkay, binuhat ko yun sa kita ng malakas na ulan. Ha? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nagbuto sa'yo? Para ka namang guardia civil kung magtanong. Ang sabi ng kurang malaki sa akin, ilibing ko ang nahukay kong bangkay sa libingan ng mga inchik. Ngunit di ko nagawa yun kasi malakas ang ulan nun at malayo ang libingan ng mga inchik. Ayoko na magkukay. Natamaan ko yung isang bungo. Nabiyak. Paniguradong hindi naman ako makatulog nito mamayang gabi. Tara na, para ka namang duwag. Tara. Alam niyo ba kung nasaan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Ninamnan ko po ng halamang adelpa ang puntod at nilagyan ng malaking krus. At pang madali ko po itong matandaan. Akala ko ba'y alam mo ang pinilalagyan ng puntod niya? Dispensa po, senyorito. Alam ko naman po talaga kung nasaan yon, pero hindi ko po alam kung bakit tayo naliligaw. Ayun po! Doon po talaga siya nakalibing. Pero kung hindi po natin mahanap, puntahan na lang po natin ng mga supoltorero. Kung gayon ay mas mainam yan. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan yung may malaking krus na may pangalan ni Don Rafael? Yung cross sa puntod ng mga bulaklak. Sinunog ko na yun. Sinunog? Opo, pinasunog po ng kurong malaki. Kung gayon ay, bakit mo hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutusan ako ng kurang malaki na ilibing siya sa ilibingan ng mga inchik. Ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Sobrang bigat ng kanyang bangkay at sobrang lakas ng ulang kaya inalaga ko muna sa ilog. Patawad, senyor. Tama na yan, senyor! Ikaw ba ang gumawa ng kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Ha? Kung ako man iyon, sinasabi ko sa iyo ngayon pa lamang na wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitan kong kura, si Padre Damaso. Patawad po, Reverencia, para sa aking Senyor Ibarra sapagkat hindi niya po alam ang kanyang ginagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit kahit para sa akin, napakasakit ang kanyang sinapit. Hindi ko siya masisisi sa kanyang ginawa. Gabayan nawa siya ng may kapal. Matagal ni Kaka. Gutom na ako. Sana kaya siya? Uy, Kaka! Nandito ka na pala. Oo. Natagalan ako sa pagbili ng pagkain kasi naghanap ako ng pera. Bakit nga pala nandito ka sa labas? Pinayagan ka na ba ng Sakristan Mayor? Oo, Kaka. Pinagalitan pa ako ng Sakristan Mayor. Ang lupit niya talaga. Ay, nako. Ganyan talaga ang Sakristan Mayor. Hayaan mo na. Oh, eto pagkain. Para naman malamanan yung tiyan mo.
Salamat, Kaka. Ay, gutom na gutom talaga yung kapatid ko. Siya nga pala, Kaka. Ilang realis ba ang sisilduhin mo ngayong buwan? Yun nga, Crispin eh. 2 realis na lamang ang aking sisalduhin ngayong buwan. Bayaran mo na kaya yung sinabi nilang ninako ko na ginto para hindi na ako nila magulpi at makaalis na ako doon? Naku, Crispin. Parang malabo yata yan. Nakadalawang multa na ako sa Sakristan Mayor. At alam mo yung sinasabi nilang ninakaw mo, 2 onsa ng ginto yun. Katumbas yun ng 32 reales. Kaya hindi sasapat yung hinihingi mong pambayad. Kaya mahihirapan tayo. Natatakot na ako, Kaka. Napakalupit ng kura, lalo na yung Sakristan Mayor. Huwag kang magsalita ng ganyan, Crispin. Hayaan mo mamayang gabi ay tatakas ako dito sa kumbento at uuwi ako sa bahay. Hihingi tayo ng tulong kay nanay para makalabas na tayo dito. Matagal na rin akong nahihirapan eh. Hayaan mo na. Sige. Tutulungan tayo ng Diyos, Crispin. Naku, sigurado akong matutuwa ang mga anak ko sa mga inihanda kong ulam. Sigurado akong gutom na si Christine at Basilio mula sa simbahan. Sigurado akong magugustuhan ni Christine ang pinirito kong isda. At buti na lang, nakahingi ako kay Piloso Potasio ng pansit. Sigurado akong maglalaway si Basilio pag nakita ito. Nagugutom ako. Aba, ang sarap naman ang inain mo, Sisa. Para sa akin ba yan? Pero Pedro, para sa mga... Salamat. Aalis na ako. Hindi mo man ang bahintayin ng mga anak mo? Alam ko, siswado si Basilio ngayon. Ganun ba? Ipagtabi mo na lang ako ng isang release. Ako'y aalis na at baka pa ako'y mahuli sa itinahari ko naman. Inang! 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 Buksan niyo po ako ng pintuan! Jesus Mariosep! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Tumakas ako sa kumbento, Inang. Naiwan si Crispin. Naiwan? At siya ba'y buhay? Oo. Salamat naman at siya'y buhay. Bakit ka duguan? Tumakas ako sa kumbento, Inay. Dahil ang sabi niya sa Christian Mayor, hindi daw makakauwi hanggat hindi alas 10. Eh nung dumating ako ng bayan, bawal nang lumaglakad sa mga kanto ng alas 9. Kaya pinuputukan ako ng mga guardia civil, Inay. At dumaplis ang isang bala sa aking noo. Mga walang hiya talagang mga gwardiya sibil na yan. Mga walang puso. Halika anak at gagamunit natin ang sugat mo. Pagpasensyaan mo na anak at piniritong isda na lamang ang naiwan sa inyo. Naghanda ako ng maraming ulam kanina, kaso kinain ng ama nyo. Teka, bakit hindi daw pinauwi si Christine? Nagbintangan daw siya ng sa Christian Mayor na nagnakaw siya ng 2 onsa ng ginto, Inay. Kaya hindi siya pinauwi. At pinarusahan po siya ng sa Christian Mayor. Hindi mo na siya papauwiin hanggat hindi niya ito nababayaran. Mga baging Panginoon, kawawa naman ang kapatid mo. Hindi naman ganoong tao ang kapatid mo ah. Hayaan mo anak at bukas, kakausapin ko ang kura. Dadalhan ko siya ng mga gulay upang hilingin ang kalayaan ng kapatid mo. O siya, kumain ka na. At pagkatapos niyan, matulog ka na at huwag mo nang isipin yon.
Salamat, Inay. Nunggaling na bata! Aray! Magnanakaw! Aray! Magnanakaw! Aray, wag po! Wag po mag-resalve, hindi po kayo nakaw! Lapastangan ka ha? Tingnan natin kung hindi mo balik ang ninakaw mo. Aray! Wag po! Si Sakrista Marie po yung nagnakaw. Napagbintangan lang po ako. Siya talagang gumawa nun. Huwag kang magsinungaling ha. Alam ko ikaw ang nagtago. Napakasama mo. Napakasama yung magkapatid. Inay! 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 Tulungan niyo ako! Walang iyak ang bata ka. Yan ang nararapat sa'yo. Yan ang nararapat sa'yo. Yan ang nararapat sa'yo. Crispin! Diyos ko anak, anong nangyayari sa'yo? May problema ba? Ayoko na pong magsakrista ni Nay. Kunin niyo na po si Crispin. Doon sa kumbento at kunin ang huli kong sahod. Papakiusapan ko po si Don Ibarra na gawin akong tagapastol ng kanyang mga hayop. Mabait si Don Ibarra, Inay. At baka bigyan na ako ng gatas at ng batang kalabaw para maging atin. Inay, huwag niyo na po akong gawin sa Krista ni Nay. Ayoko na po. Inay. Oo anak, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Tao po! Tao po! Magandang araw po! Sino kayo? Ako ho si Sisa, ang ina ng sakristana si Crispin. May dala ho akong mga gulay para sa pura. O sige, ilagay mo na lang dyan. Saan ho? Kahit saan yan. Maaari ko ho bang makausap ang pura? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung gayon, ang anak ko na lamang ho na si Crispin, nais ko siyang makita. Huwag ka na magkaila. Alam nating lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit si Crispin ay naiwan, kaya nais ko siyang makita. Naiwan nga. Ngunit, tumakas din pagkatapos magnakaw na napakaraming bagay. Baka nga hinahanap na siya ng mga Guardia Civil ngayon eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama naman na iyong mga anak. Lalo na yung maliit. Nako, baka masigitan pa niya ang kanyang ama. Alam mo, ba yan yung asawa sa bungiro? Oo, siya rin yung ina ng mga magnanakaw. Naku, nakakahiya! Nararapat lang yun sa kanya. Maawa ka na po! Ipakita mo po sa akin ang pura! Nais ko po siya makausap! Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura! Hala! Doon ka! Doon ka humagulgol sa lansangan! Layas! Diyos ko! Huwag niyo pong bababayaan ang anak ko! Ikaw magsisinta? Ang ina ng mga batang magnanakaw. Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko. Nasaan ang mga anak mo? Mga Ginoo, hindi ko alam.
Iyan ang totoo! Nasaan ang salapi na ninakaw ng iyong mga anak? Anong salapi? Wala akong binigay ng salapi sa akin ng mga anak ko! Nasaan ang salapi? Hindi ko alam! Mga Ginoo, napakahirap naman po namin. Wala po kaming ginto o kayamanan na ipagmamalaki. Ngunit hindi magnanakaw mga anak ko. Aha! Lumabas din na mahirap ka kaya nagnakaw ang mga anak mo. Hindi magnanakaw mga anak ko. Itataya ko man ang aking buhay. Hindi nila magagawa magnakaw. Kung gayon din, ikaw ay isasama namin at ikukulong sa kwartel. Hindi ka makakalabas hanggat hindi mo tinuturo ang mga anak mo. Sumama ka sa amin. Hindi magnanakaw ang anak ko. Hindi magnanakaw ang anak ko. Bakit niyo po ako pinatawag, mahal na Alperes? Nabalitaan ko na kinulong ni si Sisa, ang asawa ni Pedro, at ang ina ng dalawang sakristan. Siya'y tunay, mahal kong Alperes. Bakit? Meron ba kayong interes sa kanila? Pakawalan niyo siya at huwag nang abalahin magpakailanman. At kung gusto ng kura na mabawi ang ginto, manalangin siya kay San Antonio. Pari siya, hindi niya alam yun? Si, Senyor Alperes, masusunod ang iyong kagustuhan. Mga anak ko, nasaan na kayo? Oh, laya ka na daw. Wala na mapakain sa iyo ang gobyerno. Baliw. Yan kasi, mag-aasawa ka na lang, wala pang kwenta. Tapos mag-aanak pa ng magnanakaw. Crispin! Basilio! Mga anak ko, nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nandito na nanay! Crispin! Basilio! Mahal na mahal kayo ng nanay! Nasaan na kayo? Crispin! Nandito na nanay! Crispin! Crispin! Umuwi na kayo! Crispin! Basilio, mga anak ko! Nandito na nanay! Basilio to! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Nandito na nanay! Basilio! Gamit ni Basilio to! Duguan! Basilio! Basilio? Hangin? Nakita mo ba mga anak ko? Ha? Hindi! Hindi! Crispin! Ikaw po, no? Nakita mo ba mga anak ko? Si Crispin! Basilio, pangalan nila! Nakita mo ba? Hindi! Kayo! Nakita niyo ba mga anak ko? Si Crispin? Si Basilio? Hindi! Hindi niyo nakita mga anak ko? Ha? Hindi? Ha? Hindi? May Basilio to. Damit ni Basilio to. May dugo. Binibini. Di sinyatang napakalalim ng iyong bulis eh. Huwag mag-alala, Ibarra. Ayos na. Mabuti naman. Ihahanda ko na ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ngunit ayokong kasama ang kura. Bakit? Huwari ko'y binabantayan niya lahat ng aking kilos. Natatakot ako sa titig niya. Kumikilabutan ako sa tinig niya. At madalas hindi ko naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya kung hindi ko ba napapanaginipan ang sulat at ang aking ina.
Maski sina Sinang at Anding ay nabalitaan na hindi na kumakain ng kura at pinapabayaan ng sarili. Hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito. At isa pa'y narito na siya. Magandang gabi, Padre. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo yung magkasakit. Hindi ba kayo natatakot na magkasakit o magkasipon? Napakasariwa ng hangin ngayon. Isang kasiyahan ang aming hinanda na magkakaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? May batis po sa Gubat, Idaraos. Malapit sa puno ng balete. Yun ang pinili ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa inyo dahil sa nangyari, malulugod kong tinatanggap ang inyong panyaya. Kami po'y nalulugod sa inyong paunlak. Sige, mauuna na ako sa inyo at marami pa akong gagawin sa simbahan. Maria Clara, aalis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Mag-iingat kang Ibarra. Hindi po ninyo ako kilala, Ginoong Crisostomo. Subalit, may 2 araw ko nang hinihintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan, kaya't walang isa man lang na nanais na tumulong sa akin. Nawawala po ang aking anak at nabaliw ang aking asawa. Ano bang kailangan niyo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay ka sa akin sa paglalakad at saka mo sabihin ang iyong pakay. Ang dami talagang nagkagustuhan kay Ibarra, no? Kaya nga, Mga binibini! Narinig niyo na ba yung usapan at bulong-bulungan sa ating bayan? ito mo yung patungkol sa katangiang ginawa ni Ginoong Ibarra? Yun nga. Grabe no, ang tapang ni Ibarra sa pagpatay sa buhaya. Kaya nga bayani ang turing ng iilan sa kanya. Hay, napakaswerte siguro ng mapapangasawa ni Ibarra. Hay, sana ako na lang yung mapapangasawa ni Ibarra. Mangarap ka, sana ako na lang. Manahimik na kayo, ang bayani ng San Diego ay mapapangasawa ko. Halina nga kayo, pumunta na tayo sa bayan. Oo nga, saksihan natin ang ginawang paralan ni Ginoong Ibarra. Tara na, baka mahuli pa tayo sa selebrasyon. Tara. Tao po. Magandang araw po. Pilo sa potasyo? Pilo sa potasyo? Oh, nandyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ata kayo. Ah, siya. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Halika, tumuloy. May nais naman po akong isang guni sa inyo. Bakit po ba kayong susulat ng isang hieroglipiko? Dahil hindi ako sumulat sa aking panahon, ngunit sumusulat ako para sa hinaharap. Ha! Sa panahon ngayon na mababasa ang aking mga isinulat, tiyak na hindi ito papahalagaan at susunugin lamang ito. Ngunit, ang susunod na salinlahi ay higit na matatalino. At kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Sa anong wika po kayo sumusulat? Sa sarili nating wikang Tagalog. Maaari po bang gamitan ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari. Higit na mas mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa sa wikang Latin. Nga pala, naalala mo ba ang pagpatay sa buhaya? Opinyon ko lang naman. Subalit, tingin ko sinasadya niyang gambalain ang inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Gaya ng ginawa ng aking ama nung siya nabubuhay pa. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko na iyang pangarap.
pangarap ng isang baliw. At iisipin din ng mga tao na baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa taong pinagkamalang baliw. Para sa kanila, ang matatalino ay mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa mga kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari nyo silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako matutupad ang aking mga plano ng walang sagabal. Matutuloy ang mga plano ninyo kung kayo ay makikipagtulungan sa mga taong sinabi ko. Totoong makapangyarihan ang kura. Subalit, hindi ako naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinapakikinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Parang pagmamalabis ang inyong payag. Ngunit, wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan, kaya't walang lumaraing. Ngunit hindi magtatagal, darating din ang panahon na iyon. Malalaman din ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Nauunawaan ko ang inyong ibig sabihin. Ngunit, kailangan din ninyong malaman na ang mga batas o utos na pinapatupad sa taas ay hindi agad pinapatupad pagdating sa ibaba. Ang mga nanunungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang maaari ninyong gawin. Ang yumukod sa mga makapangyarihan o yumukod kapalit ang kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang bansa? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Sapagkat ang lupa na iyong tinatapakan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik na kamay? Nalimutan po ba ninyo na sila ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais na ipagiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Hay, iyo. Huwag muna ninyong gawin ang inyong mga plano hanggat hindi nyo pa lubusang natatanggap ang kasawian ng inyong ama. Matutulungan kaya nila ako at paniwalaang ang paaralan ng aking ipapatayo ay ang maging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bansang ito at matuklasan ang pangangamkam ng kumbento. Mabigo man kayo, nakakatuwa makita na ginawa nyo na ang nararapat nyong gawin. Naniniwala ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang mga kura. At sana'y hindi sila katulad ni Padre Damaso. Maraming salamat din. Ako'y tutungo na. Maraming salamat. Kayo'y naparito. Oh, Itay, nandyan ka na pala. Mana po, Tay. Mana po, Itay. Tay, umupo muna kayo dun, Tay. Ano po, Tay? Gusto niyo po ba ng kape, Tay? Oo, anak. Ikuha mo. Sige, Tay. Ikukuha po kita. Oo, asawa ko. Andito ka na pala. Kamusta ang iyong trabaho? Ang dami nangyari ngayong araw. Tay, kape po. Salamat, anak. Muntik na madisgrasya si Cristoso Maybara. Ngunit, sa kasamang palad, yung nagplano sa kanya ang siyang namatay. Napakabait pa naman ni Cristoso Maybara. Ano ba ang ginawang hakbang ni Ginoong Ibarra ukol sa insidente? Napakabait pa naman ni Ginoong Ibarra. Hindi na niya ipinimbestagahan ang nangyari tungkol doon. Nahimatay pa si Maria Clara. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino siya? Hindi po siya nagpakilala pero ang sabi niya, kilala mo raw po siya. Sige, papasukin mo siya. Ilyas! Tuloy ka! Hindi ko inaasahang ikaw ang darating. Tara, mag-usap tayo. Patawad, senyor. Ngunit, dapat talaga malaman ninyo na marami na kayong lihim ng mga kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin yan. Marami na silang mga nagtatago sa likod ng mga nakangiti mukha at mababait na katawan. Isa na doon ang madilaw sa kanila kanina. Hindi lamang ako sigurado sa iba.
upang hindi po kayo mapahamak, ay dapat kayo ay maganda. At hindi pinapakita sa kanila na kayo nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko lamang ang pagkamatay ng taong iyon kanina. Kung nabuhay lamang siya, ay napakinabangan na natin siya upang matuntun ko pa ang iba ko pang mga kaaway. Patawad sa inyo. Ngunit, nagkakamali. Sa galit at paniguradong pagtatago lamang siya sa likod ng baluktot natin. Siguro, nilalayon talaga ng Diyos na siya ay mamatay. Sana ay lagi ninyong pagandaan ang bawat sandali. Dahil panigurado, naghahanda rin sila upang puksa ka. Bueno, senyor. Ako ay alis na. Maraming salamat. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayo ulit? Oo naman, senyor. Kahit kailan nyo naisin at kahit kailan nyo ako kailangan. Kulang pang aking ginawa upang mabayaran kayo sa aking pagkakautang. Paalam, yes. Tuloy muna kayo mga gila. Ibarra, sana'y makapagpasyal tayo pagkatapos ng mag-isa. Alkalde, maiwan ko na muna kayo. Napakainam ng proyekto mo, Ginong Ibarra. Nagpapasalamat ang buong bayan sa para ng pinatayong mo. Oo nga, Alkalde. Kung para sa bayan ay aking gagawin. Maraming salamat pala sa piging na iyong inihanda para sa akin. Ngunit, ang pagdiriwang na ito ay hindi para sa akin kundi para sa lahat. Napakainam din na kinuha mong engineero at arkitekto. Tsak na matibay ang iyong pinatayo. Sana nga, Alkalde. Kahit na malapit ng manganib ang aking buhay, naging matagumpay naman ang pagbubukas. Maraming salamat sa lahat, Ginong. Gayon din sa ibang tumulong. Di tulad ng iba dyan, pangungutya lamang ang alam. Bakit hindi niyo pagpatuloy ang pag-uusap? Halika po at maupo ka. Nabanggit lamang sa akin ni Kristomo ang mga taong tumulong sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyong arkitekto. Nagpapakita lamang ng isang kamanangan ng isang Indio na nagdunong-dunong. Kita mo yan? Ako lamang gumuhit ng plano ng simbahang yan. Subalit, ang pinapatayong gusali ni Ginong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong ng sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan ng ama ng isang ulupong. Mamamatay sa loob ng bilangguan at niwalang hulugaan. Walang kahit na sino man ang pwedeng umalikusta sa aking ama. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isang ang demonyong nagbabanal-banalan. Kamahalan, kung bahin tulutan ninyo, naisa na kayong makausap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra, yung sinasabing nakalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalan makilala ka, Don Ibarra. Gracias, kamahalan. Ngayon ay alam ko na kung bakit pinupuri kahit sa Madrid ang inyong kahusayan. Pagpalain panawa kayo ng Panginoon. Tungkol sa pagkakalitan niyo ni Padre Damaso, sinisigurado kong hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako ang namumuni sa bansang ito. Kakausapin ko na rin mga arsobispo upang sumulat sa Tupapa para maibsan yung ekskomunyon. Kahit ako may gagawin yun kung ginawa sa aking ama, ganong kapastaan. Bueno, may pupuntahan pa akong mahalagang bagay. Maraming salamat, Senyor Ibarra, at nakausap kita. Gracias, kamahalan. Aalis na rin po ako. Maraming salamat din po. Mula sa araw na to, Alkalde, inahabilin ko sa ilalim ng iyong proteksyon sa Ibarra. Ipaalam mo to sa mga alperes
upang suportahan siya sa kanyang mga adikain. Masusunod, kamahalan. Hay, napakalapad talaga ng lupain ng Alperes. Mabuti na lamang at napangasawa ko siya. Ngunit, gusto kong maglibang. Guardia, halika nga dito. Ano po yun, Doña Alperesa? May kailangan po ba kayo? Kunin mo ang baliw. Maglilibang ako. Masusunod po, Doña Alperesa. Nandito na po ang baliw, Doña Alperesa. Magnifico. Vamos, magkanta ikaw. Guardia, diri a esa mujer que canta Tagalog. Él no me entiende. No hace falta ser español. O, kumanta ka daw. Wala diri, Guardia, umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Masusunod po, Doña Alperesa. Tigil na! Huwag ka na kumanta! Nakahappy sa akin ang kantang yan! Baila! 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 Baila, India! Ano ang ginawa to? Itigil mo yan, Konsolasyon! Anong paki mo? Hindi ka man lamang bumati ng magandang gabi. Guardia! Guardia! Ano po yun, mahal na Alperes? Kunin mo tong baliw na to. Sabihan mo si Marta na bigyan siya ng ibang baro at gamutin. Kinabukasan ihatid mo siya sa bahay ni Ginoong Ibarra. Parang may dumating yata, Isabel. Maaari bang itong tignan? Oh, nandito na pala ang Espadanya, pamilya. Magandang araw. Hindi mo man lamang ba kami papapasukin? Los Santos, Doña Victoria. Halina't pumasok kayo at naghihintay si Chago sa bahay. Alam kong pagod na pagod kayo mula sa mahabang paglalakbay. Maaari kayo magpahinga habang hinihintay ang ating tanghalian. Kung gayo'y titignan ko muna kung luto na ang pananghalian. Siya nga pala. Pinagpakilala ko sa inyo ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya. Inaanak na kamag-anak ni Padre Damaso, tayong kalihim na lahat ng ministro. Kinagagalak ko yung makilala, Don Diago. Marami akong narinig na magagandang bagay tungkol sa iyo. Siya bang tunay, Kapitan Tiago? Narinig ko dumalaw dito ang Kapitan General. Naparito ang Kapitan General? Kasinungalingan! Subalit hindi yun kasinungalingan. Sa katunayan, diyan siya umupo sa iyong kinauupuan. Ay, sayang. Kung maagagasan ang pagkakasakit ni Clarita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang bahay yung pinanhi. Sinasabi ko sa iyo, Don Tiago, na pinsan ko ito kaibigan ng mga duke at ministro at malimit na kumain sa bahay ng Conde de Campañero. Nasaan nga ba si Clarita? Nang siya'y aking matingnan. Narito ang minamahal kong anak na si Clarita. O siya, sige, siya'y aking titingnan. May sakit, ngunit mapapagaling. Sa umaga, likid at gatas. Rabi de Albea at 2 Milagros Isinatos. Diyos ko. Diyos ko. Padre Damaso? Bakit ka nandito? Anong sinasabi mo, anak ko? Hindi kita ama. Magandang araw, Pura. Pinapakilala ko sa iyo ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares de Espadanya. Magandang araw po sa iyo.
ikaw ay inaanak ni Carletos. May liham siya sa akin ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala, dangan kasi hindi ka pa sinisilang nang ako'y umalis sa Espanya. Ako po ay nag-aaral ng pagkamanangguro sa Universidad ng Sentral. Diyos ko, hindi ko akalain para kang mainhing babae. Bibigyan kita ng isang babae. Oo, isang babae. Naku, hindi pa naman ako nagmamadali, Padre. Halika't kausapin natin si Santiago. Hindi ako binsido, lalo't na't siya ay isang mayaman, at ang ginagawa ng mayayaman ay nagpapayaman lamang. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin itong mapayapang planong ito. At kung magawa ko ito, ay may iwasan ang pagdanak ng ating dugo. At paano kung hindi ka magtagumpay? Kung gayon, ay lalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong pamamahala. Kung gayon, pakilala mo sa akin ng iyong mga kasama at ang mga kanilang sinapit sa malulupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, ay magpadala ka ng isang tawan na makipagkita sa akin sa bayan ng San Diego. At doon, sasabihin ko sa kanya ang nakuha ko kay Senyor Ibarra. Kung papayag si Senyor, ay sigurado makukuha natin ng hustisya. Ngunit kung hindi, ay siguraduhin ko na ako ang unang manalagas sa magsikang ito. Huwag nating hayaang dumanak ng dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra upang maipaabot sa kanya ang ating hinaing sa Kapitan General na malapit sa kanya. Maghihintay ako, Elias, para sa kalayaan at kapayapaan. Sana'y magtagumpay ka. Uy, Tinding! O Beba, nga na yun? Nababahala talaga ako sa nangyayari sa San Diego. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi nung isang araw narinig ko sa sabungan na may planong mag-aklas ang mga tulisan. Susugurin nila ang kwartel. Ay oo, narinig ko rin yan kay Trinidad. At ang tinuturo nilang leader ay si Don Crisostomo Ibarra. Dapat tong malaman ng Cora. Hayaan mo at ikukumpisal ko to. Ang pagpangit ng mga bahay. Oo nga, mahal kong esposa. Talagang hindi lamang ang maaaring tumira. Sinabi mo pa, mahal kong esposa. Hindi ka taka-takang puro pangusya maririnig mo sa mga praile tungkol sa kanila. Nako, nandiyan na naman ang ipokrita. At bakit ganyan kayo makatingin? Naiinggit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang magskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Huwag kang umarang kung ayaw mong tumilapon ng baston mo. Kayo? Sa inggitan ko? At bakit? Kinainggitan ko nga pala ang inyong kulot. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako katulad mo isang probinsyana lamang. Sa sobrang sofistikada kong tao, walang nakakapasok na Alperez sa aming bahay, kundi maghihintay lamang sa aming pintuan. Aba! Excelentísima, Senyora Pupot! Hindi nakakapasok ang mga Alperez, kundi ang mga pilakyod tulad ng iyong asawa. Aba! Talagang ginagalit mo ako, ha? Lumapit ka dito, walang galang. Bitawan mo ako, pilakyod. Walang hiyang probinsyana. Dito tayo magtutuos. Labandera ka naman noon na napikot mong asawa. Bitawan mo ako. Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita! Tignan mo. Mawalas ka. Napakagandang tanawin. Dalawang donyang nag-aaway. Mga walang asal. Ano kang kahihinat na ng mga yan? At sa mismong bahay pa talaga ng Alperez. Nakakahiya. Naturingan pa namang mayayaman. Walang hiya ka! Sus Mariosep Consolacion! Magtigil ka! Nakakahiya sa mga tao! Ibili mo yan ng desenteng gamit. At kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan. May mga sundalo naman kayo. Ikaw ang bumili ng asal, mga walang modo, na ituningan pa naman kayong mayayaman, ngunit sayad sa lupa ang iyong mga ugali. Magtigil, Calpares. Kung makaligusta ka sa amin, ay para kay ganda ng iyong moral. Anong kaguluhan ito? Magsitigil kayo sa ngalan ng Panginoon. Mga hayop, naturingan pa naman kayong mga edukado. Luluwas tayo ng Maynila. Susubong tayo sa Kapitan General. Hindi mo malayang pinaglaban ang pagkalalaki mo. Dapat ay hinamon mo si Alperez ng duelo. Iha, alam mo namang hindi ako marunong makipagduelo. Kakainis. Gaya ni Ibarra ay nakapunta ka rin pala sa iba't ibang bansa. Marahil ay parehas kami ng hilig ni Ibarra. Sandali lamang, Maria Clara. Kung iyong mamarapatin, pupuntahan ko lamang ang aking pinsan na si Doña Victorina. Sige at kukuha na lamang kami ng inyong maiinom.
Linares, puntahan mo ang Alperes at hamunin mo ng sable. Bakit ba, Doña Victorina? Ano bang nangyari? Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. At baka may makarinig. Kung gayon, ano ang iyong nais, Donya? Ang bisan kong si Linares ay hamunin ang Alperes. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siya ipakasal sa iyong anak. Ano nangyari kay Clarita? Bakit siya umiyak? Hindi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pakakasalan. Kung hindi, si Linares. Sana'y nagustuhan at nasarapan kayo sa pinahanda akong hapunan, mga Ginoo. At kami rin nagagalak at nagpapasalamat sa iyong malugot na pagtanggap, Kapitan Tiago. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Talagang hindi nakakasawa ang iyong tinola. Maraming salamat kung ganun. Nagagalak kong malaman na ganoon ang iyong opinyon. Muchas gracias, Kapitan Tiago, sa pagpapatuloy sa inyong maaliwalas na tahanan. Ngunit mas masaya sana kung sinamahan tayo ni Maria Clara sa hapunan. Pagpumanhin, sapagkat sa tingin ko'y walang ganang binibili para sa hapunan. At sa pagkakaalam ko'y inasikas siya ni Isabel. Clarita, bakit nga ba hindi ka sumabay sa amin kumain kanina? Ayos ka lang ba? Pagpasensyahan niyo na niya, Isabel. Ngunit wala talaga akong gana. Nais kong makita si Ibarra. Nasabi sa akin ng iyong papa na darating din si Ibarra, kaya huwag ka nang mag-alala, Clarita. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Oo, Ginong Ibarra. Kanina pa kita inintay. Nahuli ka na sa ating hapunan. Maraming salamat po sa paanyaya, Kapitan Tiago. At paumanhin na rin dahil ako nahuli. Halika't tumuloy ka sapagkat malamig dyan sa labas. Sige po. At bakit di ka mapakaliban, Rizalvi? Hindi ka ba napapagod? Umupo ka muna. Pakiramdam ko'y may masamang mangyari ngayon. Alperes, may utos galing sa taas na kailangan nang nihulihin si Ibarra. Ngunit kailangan muna naming sumangguni sa iyo bilang respeto. Pinag-uutos ng general na siya'y protektahan. Kung maaari lang, huwag niya siyang sasaktan. Masusunod po, mahal na Alperes. Clarita, Ibarra, doon tayo sa taas. Dali! Ibarra, halika na! Ibarra, halika na! Muna na kayo. Huwag niyo na ako alalahanin. Halika na, Clarita. Huwag ka na mapilit pa. Mawala na kayo umakyat pa, Salve. Linares, sasamahan ko si Ibarra dito. Padre, halika na. Sige, Linares, umakyat na tayo. Ito na nga ba kinakatakot ko, Don Tiago? Kung sino man siyang traidor, sigurado akong malapit lamang ito sa'yo. Kung ano man ang mangyari, ako'y handa na. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. Inuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari ng Espanya. Bakit? Sa kwartel ka na magtanong. Ginong Ilyas, nandyan ka pala. Andyan ba si Ginong Ibarra? Naku, Ginoong Ilyas, dapat yung malaman to na dinakip si Ginoong Ibarra ng mga Gwardiya Sibil dahil siya ay napagbintangan sa isang revolusyon. Talaga? Sana sinabi mo sa akin sa mas madaling panahon. Sige, alis na ako. Sige po, Ginoong Ilyas. Lapit mo ko! Bayos ka! Taon mo ko! Mahal Alperes, nandito na po siya! Walang hiya! Anong ipinangako ni Ibarra sa inyo upang sulungin ang kwartel kagabi?
Wala siyang ginalaman dito. Ipinagiganti lamang namin ang aming ama na pinatay niyo sa palo. Sino mo yung makasabot? Kahit patayin niyo ako, hindi ako magsasalita. Ah, ganun ha? Guardia Sibil, patayin siya at ipatapon sa balon na nakakasulasok. Masusunod po. Magandang araw, Isabel at Tiago. Magandang araw din sa inyong dalawa. Nagagala ako sa inyo pagdating. Umupo muna kayo na upang tayo makapag-usap. O siya, ikukuha ko kayo ng maiinom at makapag-usap kayo ng maayos. Mga panahon, saan ba mapapatungkol ang usapang ito? Ano pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ng binatang si Crisostomo Ibarra? Patungkol kay Ibarra, malaki talaga ang nagagawa ng isang may kamag-anak na nanungkulan sa pamalaan, hindi ba? Dahil dyan ay makakapaglabas-masok na siya palagi sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita ang Ibarra yan ay naniwala na kung isa siyang pilibustero. Minungkahin ang pinsan kong si Linares na siya ay bitayin. Hindi. Huwag mo na ipalihim sa aming pinsan. Ikaw ang tagapagpayo ng kapitanan. Clarita, iha! Ikaw talaga ang dinadalo namin dito. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami na parito upang pag-usapan ng mga hindi natapos na pag-uusap noon. Mawalang galang na po, ngunit babalik po muna ako sa akin silid. O sa Tiago, dapat na matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ang aking pinsan. Masyat mainom muna kayo. Isabel, ipagsabi mong magdirewa tayo ng isang masayang piyesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Sige, salamat sa inyong pagdalaw. Ibarra? Okay, Sita. Ako sumatlik lamang. At ako'y alis din. Ibarra, labis akong nalulungkot sa mga narinig ko sabi-sabi tungkol sa'yo. Huwag ka mag-alala. Ang lahat ng iyo'y mananatiling sabi-sabi namin. Mag-ingat ka, Ibarra. Sapagkat pakiwari ko marami kang lihim na kaawan. Nasa panig ko ang liwanag at kabutihan. Tuwarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa'yo, Ibarra. Natukusan ko sa gitna ng aking karamdaman ng tunay kong pagkatao na ang kinikilala kong ama hindi ko tunay na ama. Kaya hindi ako maaaring magpakasal sa'yo, Ibarra, dahil mabubunyag ang malaking lihim na iyan. Matutuklasan ang kataksilan ng aking ina at ang sisira ang dangal ng aking ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo ang lahat na aking sinasabi, Ibarra. May iniwan na sulat ng aking ina at ibinigay niya sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim kapalit ng sulat mo. Totoong pinagtaksilan kita. Ngunit alang-alang sa alaala ng aking ina, napilitan akong ibigay yun. Upang hindi maibunyag ng aking lihim, kailangan kong makipag-isang dibdib. Ngayon, Ibarra, magagawa mo pa kaya akong libakin? Maria, sa kamanhin, ngayon may kakasal ka na. Oo. Yun ang nais nangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kaya't bilang gantay susundin ko kung ano man gusto niya. Ngunit hindi ko malilimutan ang sinumpaan natin, Ibarra. Anong ibig mo mangyari? Madilim ang hinaharap. Ngunit nais ko malaman mo minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaangkin naman. Ngayon, Ibarra, ano nang mangyayari sa'yo? Tumakas na ako, Maria. Hindi magtatagal at malalaman din nila ito. Paalam, hanggang sa muli aking sinta. Ginoong Crisostomo Ibarra! Ginoong Ibarra! Halina't sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa kaibigan ko sa Mandaluyong. At yung mga naipon ko, ipapadala ko na lang upang magamit nyo para makalis na kayo dito sa ating bayang San Diego. Ibang bansa? Oo, Ginoong Ibarra. Dapat ka pumunta sa ibang bansa. Dahil may mga kaibigan ka doon na nasa Espanya na kaya kang tulungan upang mawalan ka ng sala
sa iyong ginawa. Niligtas mo na ang aking buhay ng 2 beses. Halika't sumama ka sa akin sa ibang bansa at magturingan tayo magkapatid. At marapat lamang na may balik sa iyo ang mga nawala niyong yaman. Hindi ako magiging maligaya sa ibang bansa. Dito ako magtitiis at dito ako mamamatay. Pero bakit pinalis niyo ako? Sa ibang bansa ay pwede pa kayo magtagumpay. Kung daranasin ninyo ang iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwin ninyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan! Wala akong iniisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi ninyo ako naunawaan. Naniniwala ako na iniibig niyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit, isang araw na maranasan ninyo ang ihirap, gutom at pag-uusig, naniniwala akong itatakwil ninyo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa inyo para sa mga sawing palad. Ngunit, hindi ninyo ako pinakinggan. Sila ang inyong pinakinggan. Ngayon ay tinutugis na nila kayo at itinuturing na kaaway. May katwiran ka, Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlulas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Ginong Ibarra, mukhang napaparating. Mukhang nalaman nila yung pagtakas. Hala, magtago ka muna dun. Aba, isuras na ng gabi. Anong ginagawa mo dito? Abay, inutusan pa ko ng kura upang mangahoy. Dahil may daan bumukas. Sige, magpatuloy ka. Ngunit kung may makita kang isang tao, ipagpaalam mo sa amin dahil may isang bilanggo na nakatakas. Kung gayon, aalis na po ako. Oo nga, Ginong Ibarra. Buti na lang. Naniwala sila sa aking mga sinabi. Marapat na siguro tayong maghimagsik. Hindi ko hayaang masayang lang ang ating nasimulan. Makinig ka sa akin, Ginong Ibarra. Hindi tayo pwede magkwadros-dalos. Kulang tayo sa armas. At hindi tayo handa. Ginong Ibarra, mas mabuti pang ipapatuloy mo na lang yung pag-alis at mamuhay ng mga payapa sa ibang bansa. Sige, Elias. Kung yan ang iyong ninanais, ako'y aalis na. Ngunit hayaan mo sa aking pagbabalik. Pagpapatuloy natin ang ating nasimulan. Kung gayon, paalam, Ginoong Crisostomo Ibarra. Natakot ka na. Hindi mo inasahan akong pagdating. Nandito ako para masaksiyan ang iyong kasabi. May sakit ka naman ba, anak? Ba't namumutla ka? Wala ka bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo lang sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Mahal pa ba ninyo ako? Ngunit, mas nakahihigit si Linares kay... Tulungan niyo akong matigil ang aking kasal. Nung buhay pa sa Ibarra ay nais kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong mabuhay upang malaman lahat ng bagay tungkol sa kanya. Ngayon ay wala na siya. Bakit ba ako mabubuhay at magtitiis? Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan, ng kaligayahan, dahil mahal kita, anak. Mahal mo pala ako, huwag mo akong hayaan maging malungkot habang buhay. Patay na si Ibarra. Ibig ko na rin mamatay o maging madre. Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak, kung ano ang buhay ng misteryo na kakubli sa pader ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapangangalagaan pa. Humiling ka ng iba. Mahalin ang binata kahit sino man siya. Huwag lang ang kumbento. Kumbento, simenteryo lamang aking pagpipilian. Diyos ko, pagpalain mo, anak ko. Ayokong mamatay ka. Magmamadre ka. Diyos ko, narito ka nga, nagpaparusa ka.